Good morning mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So, andito ulit tayo mga ka-farmers sa aking tanim na ampalaya na Galaxy Max F1 na may harvest po ako ngayon, bali pang-apat na no. So, sa katunayan mga farmers nung last update ko kasi dito nung araw po ng Martes yon. So, yun po yung second harvest ko. So, yung sabi ko nga pang-apat na po ngayon dahil kinabukasan nun, araw po ng Miyerkules, nag-harvest po ulit ako dahil may mga napansin po akong malalaki na ulit na bunga at nag-request din kasi yung buyer ko na harvestan ko daw siya. At naka-harvest ako nun ng bali 12 kilos. 11 kilos na good at saka 1 kilo na class B. So, yun na po yung pang third harvest ko. So, ngayon, araw po ng Biyernes, July, ano po ngayon? July 26. Bali, ano na, pang 48 days na po ito, no? Na simula na i-deny seeding. So, bali, kahapon mga ka-farmers, araw po ng Huwebes, na dapat po ay Miyerkules sana ako mag-abono, kaso kahapon na ako nag-abono dahil nung araw ng Miyerkules ay naulan-ulan pa. So kahapon pa lang ako nag-abono dito. So adjustment po sa abono at share ko na rin po patungkol po sa pag-aabono. Ayan, bago ang lata sa mga subscriber at saka sa mga bago kong viewers. So baka pwede naman po mga farmers na i-like natin itong aking videos, no. So dyan po sa like button, so pakipindot na lang po yan. Ayan, maraming salamat. So kahapon mga farmers, yung abono ko dito ay 1620 sa 16 liters, dalawang lata po ng 1620. At yung meron naman ano. At nagmix na ako dito mga farmers ng ng potassium dahil naubusan nga ako ng triple 14. So, naubusan, so hindi tayo nakabili dahil wala pa tayong pambili. Kaya yung 1620 na muna yung ginamit ko. Tapos yung kasi doon, yung lagi kong pinapakita na yung tab na hinahaluan ko. So naglalaman po kasi yun ng 4 na container, no. Bali 4 na apat na 16 liters. So sa 4 po na container na yun mga ka-farmers ay nagmix lang po ako ng isang lata po ng potassium. So putas, no, 0060. So isang lata lang po noon, no, sa isang tab na naglalaman po ng 4 na container, no. Tapos so bali 8 lata na po yun na yung total niya po na 8 lata po ng 1620. At sa kabuuan din naghahalo rin ako ng kalahating lata lang po ng urea. Kalahati lang po talaga dahil sa abono po na 1620 may 16% na po doon na nitrogen. So sa kabuuan nagmix lang po ako ng kalahating lata ng urea, tapos isang lata po ng potassium. So sa na po yun mga farmers, sa isang tab na naglalaman po siya ng 4 na container. So yun po yung abono. Tapos yung drainage ko po mga farmers sa puno niya ay tigda 2 lata lang din po mga farmers, no. So medyo matipid mga ka-farmers yung abono na ina-apply ko dahil pansin naman natin na green po siya at maganda po yung kanyang mga talbos. So hindi ko po siya masyadong kinakargahan ng abono dahil every 4 days po ako nag-a-apply ng abono. So tulad kaparehas po dati mga ka-farmers ay sa isang linggo ay 2 beses ako nag-apply ng abono. Ginagawa ko po yan 4 days, 3 days. Ayan, yan po yung pag-a-apply ko. Pero ngayon every na lang talaga, every 4 days. Minsan nadidelay. Okay lang ma-delay yung mga farmers, no. Ma-delay po ng 1 araw, 2 araw, kahit sabihin natin na magiging once a week na lang mag-abono dahil minsan sa panahon
Dahil ayaw ko na po kasi mga farmers maulit na tulad po ng dati sa ampalaya ko na kahit malakas yung ulan o naulan, nag-aabono pa rin ako at kargado pa rin po sa nitrogen. So ngayon yun na, nagsilbing aral na rin po yun kasi mga farmers sa dati kong tanim. Kaya ngayon nag-iingat na tayo dahil na-experience ko na, no. Bata pa kasi yung ampalaya ko noon mga ka-farmers, halos magtatatlong buwan, nagkaroon po siya ng severe fungus. So dahil po sa isang kadahilanan na nasubraan din po sa nitrogen. So kasi yun po nangyayari kasi mga farmers, no, kapag nasubraan po sa nitrogen yung tanim natin, lalo na pong maulan, yun din po nagsisilbi ng paninilaw ng kanilang mga dahon at pagkalanta po ng kanyang mga puno. Kaya yung mga advice ko lang po sa pag masyadong maulan po yung panahon mga farmers, no, magbawas po muna tayo ng nitrogen sa kahit anong pong klaseng pananim mga farmers, no. Talong, ampalaya, sitaw. So sitaw naman kahit minsan lang tayo mag-abono. Yun lang po mga farmers yung ko, dahil yun po yung nangyari dito. So bakit nalanta? May nalanta sa puno niya. Isang puno. Ito, malaking baging to. Kaya yun mga farmers na ayaw ko na mangyari ulit dito sa tanim ko na ampalaya. So ngayon mga farmers, makakarami-rami ako dito na pitas sa ngayon dahil maraming bunga niya. So minsan isang araw yung gap niya, minsan nga pag kinabukasan nagpipitas ulit ako dahil kapag nag-request po yung buyer ko, pitas na kagad dahil yan nga, sinasamantala ko na mga farmers yung presyo niya dahil maganda po yung presyo ngayon. Yung kuha kasi sa akin dito sa farm gate ay 80 pesos, 80 yung kuha nila sa akin doon, magandang presyuan na yun. Kaya kahit wala po sa araw yung pitas ko, talagang namimitas po ako kapag nag-request po yung buyer. So lalo na rin po mga farmers, bihira lang din kasi ako makapag-spray dito. So kapag nakakapag-spray ako, hindi ako namimitas. Dahil siyempre may nakakapit pang lason mga farmers sa kanyang bunga, no. Ayan. So halimbawa ngayon Friday ako mag-harvest, sa next Martes pa ako harvest ulit. So ilang days po yung gap nun, Friday, Sabado, Linggo, Lunes, so 3 araw. So sa loob po ng 3 araw yung mga farmers, no, mag-oversize po yung bunga ng ating ampalaya, no. Kung may re-request sa akin na magpitas ako sa Linggo, talagang may pipitas ako kapag magsabi yung buyer ko. Di po tulad kasi dati mga farmers na kahit may mag-request sa akin, hindi ako pumipitas dahil sinasakto ko po sa tinatiming ko po sa araw po ng pitasan. Kaya minsan nagkakaroon po ng oversize sa ampalaya ko mga farmers, no. Yung kanyang mga bunga, minsan dyan 3 piraso, 1 kilo. So pahirapan na rin kasi yung mga farmers i-market kapag oversize po yung ampalaya. Kasi karamihan naman po ng mamimili ng ampalaya ay pinipili lang po nila yung maliliit o yung tulad po nito. Ayan. Ganito po kaliit mga farmers yung kinukuha ng mga buyer. Di naman sila bumibili ng maramihan dahil sinasahog lang naman nila yan sa mga gulay-gulay. Ayan, o. Di tulad po ng iba mga farmers na halimbawa ako, kumakain ako ng purong ampalaya. So kahit maraming ampalaya yan, nilagyan ng itlog, so masarap na po yun. So yung iba kasi pakunti-kunti lang kung kumain ng ampalaya, kaya kapag nag-oversize po yung ampalaya, so bihira na po mabili sa market. So sabay na rin po mga farmers yung pitas ko sa sitaw. Yan, ito po yung sitaw ko mga farmers. So yan, medyo against the light. So kahapon nag-harvest na rin ako dyan sa may pipino. So inuna ko na siyang pitasan dahil baka mag-oversize na ulit yung kanyang bunga. Bali nakakakuha kasi ako mga farmers ng 50 kilos ulit dun sa pipino. So ampalaya at saka pero may bunga-bunga pa rin naman dun mga farmers, no, sa pipino ko. So kukunin ko rin kahit konti isa dahil inuna ko lang po kahapon.
mahirap na. Ayan, nangitim na naman yung kaulapan mga ka-farmers. So maya maya yan, sigurado na naman na uulan. So bali mag-harvest po muna ako mga ka-farmers, no? At i-update ko na lang po ulit kayo mamaya kapag katapos na po akong mag-harvest at mga ilang kilo ulit po yung napitas ko dito sa pang-apat. Ayan mga farmers, oh. Dami ng kanyang bunga, oh. Ayan. Ayan. Oh. Sunod-sunod na po yan. So mamaya po ulit mga farmers. So ayan mga farmers, itong yung update sa sa tapos ko lang magtali ng sitaw. So ayun naman yung ampalaya na na-harvest ko. Isang 15 kilos at saka 12 kilos. So bali 27 kilos yan. Plus po itong ang pinaka-arar niya ay 1 kilo. So nagtotal po yung ampalaya na 18 kilos. So pang-apat na po na harvest ngayon sa ampalaya. At sa sitaw naman mga ka-farmers, itong kabuuan na to ay 31 kilos. So bali 31 katali din lahat. At yun naman yung pinaka-class B niya. So 1 kilot kalahati. So sabihin natin nagtotal ng 32 kilos yung sitaw. At saka ito naman yung pinaka-reject ng sitaw mga farmers. So iuwi na yan at ipamimigay. So marami namang marami na yung pwedeng gulayin. So mga ilang bahay na yan yung mabibigyan ko. Yan mga farmers, ang dami. So pang-apat din na harvest ngayon sa sitaw. Ganyan nakarami. So nung sabay din kasi ng pagpitas ko sa ampalaya ng pangatlong harvest. So naka 7 kilo lang yung napitas ko nung kasi isang araw lang yung pagpitas ko, yung wala nang pagitan pala. Yung pagpitas ko ng sitaw at saka ampalaya. So yun mga farmers, at hakutin na lang namin yan palabas. At kung gaganda mamaya yung panahon, so mag-spray ako dito sa aking ampalaya. So kabuuan na, pati na rin sa sitaw. So yun lang po mga ka-farmers, no, yung total ng kabuuan ng napitas ko sa ampalaya at sitaw. So yan, bali hanggang dito na lang, at maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming. Pitoy Jano.